7 signs na loyal ang isang lalaki. Makinig ka para malaman mo. Number 1, palaging nag-a-update sa'yo. Hindi niya hinahayaang mag-overthink ka ng malala at kung ano man yung mga bagay na iisipin mo. Magiging panatag ka sa kanya. Number 2, masayahin. Palagi siyang masaya at nakangiti. Hindi niya hinahayaang mahawaan siya ng toxicity o siya mismo ang maging toxic sa buhay mo. Number 3, mabilis magtampo pero madaling lambingin. Nagiging marupok na siya agad lalong-lalo na pagdating sa'yo at lambing mo pa lang ay okay na siya. Number 4, maginoo na medyo bastos. Ginagawa niya ito sa taong mahal niya lang at hindi sa iba. Sa'yo niya lang ito ginagawa. Pero kahit ganon, ay pinapakita at pinaparamdam niya na ang taas pa rin ng respeto niya sa'yo. Number 5, hindi namamansin ng ibang babae. Sa'yo lang ang kanyang atensyon at walang time sa ibang babae. Marunong siyang makontento. Number 6, may takot sa Diyos. Palagi niyang ginagawang sentro ng kanyang buhay at buhay pag-ibig ang Diyos. Dahil naniniwala siya na magiging matibay ang kanyang buhay at ng relasyon ninyo. Number 7, i-follow mo ako para malaman mong ang lalaking iniisip mo ngayon habang pinapanood itong video ay tama ka. Loyal siya sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. 6 signs na attractive ka pero hindi mo alam. Makinig ka para malaman mo. Number 1, simple ka lang pero maraming nagkaka-crush sa'yo o maraming nagkakagusto sa'yo. Kapag nakikita ka na nila, ay nagtitilian sila o nagpapapansin sa'yo. Number 2, madalas kang hiningitian at pinapansin na maraming taong nakikita at nakakasalubong mo. Number 3, kapag lumalabas ka o nasa public, marami kang napapansing nakatingin sa'yo o pinagmamasdan ka kahit hindi mo naman sila kilala o kinakausap. Number 4, hindi ka gaanong good looking sa camera pero good looking ka naman pagdating sa personal. Number 5, palagi kang sinasabihang napakabango mo. Minsan kasi hindi mo napapansin na yung amoy mo ang nagpapa-attract sa kanila. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong hindi kita niloloko. Alam mo dapat sa sarili mo kung attractive ka o hindi. At huwag mo sanang gagamitin ito sa masamang paraan kung maraming naa-attract sa'yo. Dahil alam mo dapat ang pakiramdam ng nakakasakit. Tandaan mo yan. God bless. Anong pipiliin mo? Come back or move on? Ilagay mo dyan sa comment section. Pag-usapan natin to. Kasi kung ako, tatanungin mo, I will always choose to move on. Bakit mo naman babalikan yung taong hindi ka pinaglaban, di ba? Bakit ka babalik sa taong nagbigay sa'yo ng trauma, depression at trust issue? Oo, nakakapanghinayang yung mga panahong pinagsamahan ninyo, yung taong inibig mo, pero kailangan mo rin kasing isipin ang sarili mo. Huwag puro puso ang pinapairal. Pairalin din natin yung isip natin at huwag mo na ulit ilagay ang sarili mo sa sitwasyong kailangan mo pang magmakaawa para lang tratuhin at piliin ka ng taong nang iwan sa'yo. Kaya sa susunod, be careful sa mga taong pipiliin mo o papapasukin mo sa buhay mo. Lalong-lalo na kung gusto mo na siyang makasama habang buhay. Pero depende sa sitwasyon at depende sa taong bumabalik. Ayon kasi sa psychological issues, ang paghihiganti ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. At depende rin sa kasalanan, depende rin sa tao kung paano siya bumabawi o bumabalik kung ginagawa niya lahat para sa iyo. Dahil what if yung tao pa lang na nakit sa iyo noon ay ibang tao na sa pangalawang pagkakataon, di ba? Pero what if lang naman yon? Kasi yung sakit at pagsisisi, mas naiintindihan niya kung para saan at mas lalo kanyang mamahalin sa pangalawang pagkakataon kung sakasakali lang. Kaya pag-isipan mo mabuti, come back ba or move on? Tandaan mo yan. God bless.
Hindi biro ang ma-attach sa isang tao. Minsan, hindi nila naiintindihan kung gaano tayo nakakapit ng malalim, ng mahigpit, hanggang sila na mismo yung nawawala sa buhay natin. Kasi kapag minahal mo ang isang tao ng buong puso, hindi lang sila basta bahagi ng araw-araw mo, kundi nagiging parte sila ng isip mo, ng routine mo, ng kapayapaan mo, ng safe place mo. At kapag nawala sila, hindi lang siya masakit, parang wasak ka talaga in ways you never imagined na hindi mo iniisip at inaasahan. Mamimiss mo yung mga bagay na dating hindi mo pinapansin. Yung boses nila, presensya, mga maliliit nilang ugali, pati katahimikan nila, maaalala at mamimiss mo. Sumasakit yung puso mo hindi dahil sa mahina ka, kundi dahil totoo at malalim yung nawala sa'yo. Something you can't replace. Hindi mo siya pwedeng palitan o baguhin dahil tumatak na yon sa puso mo. Attachment is not something you choose. Hinuhubog siya ng kaluluwa mo. At kapag naputol yung banding na yon, may void na hindi basta mabubuo ng kahit anong salita. Kaya kung nararanasan mo ng mawala ng taong minamahal mo, alam mo yung sakit, yung klaseng pagod na mental, emotional at tahimik na dinadala. Ganun ang mararanasan mo. Pero tandaan mo, hindi ka masyadong emotional. Hindi ka dramatic, tao ka lang na nakakaramdam. At ang magmahal ng malalim ay hindi kailanman kahinaan. Healing takes time. Normal na ma-miss mo sila. Pero wag mong kakalimutan ang sarili mo habang naghihilom ka. If you still carry that hurt, hindi mo na kaya yung sakit, hindi ka nag-iisa. May tao pa rin nandyan para sa'yo. Tandaan mo yan. God bless. Sorry, dinilit ko kasi alam kong magagalit ka. Yan yung mga linyahan na matatawa ka na lang talaga. Hindi niya sinabi kasi alam niya magagalit ka. Alam naman pala niyang magagalit ka, bakit niya pa ginawa? Diba? Huwag kang maniwala riyan kasi niloloko ka lang niya. At nagsasorry lang iyan kasi nahuli mo. Hindi siya aamin kasi hindi ka naman talaga niya totoong mahal. Tandaan mo yan. God bless.